everyone! Welcome back to my YouTube channel. I'm Genelyn Sandaga and for today's video is not a requested. Gusto ko lang gawin. Langya. Ang gagawin natin ngayon is how to paint hair using oil paint. And before anything else, this is just my humble opinion and suggestions. Yung nasa likod ko, ito yung gagawin natin. Medyo bland siya. So let's start the video. So for the color palette ng hair, ang gagamitin ko is yung burnt umber for the shadow. And then burnt sienna, the half ng shadow. Tapos itong yellow ochre para sa mid-tone. Tapos yung pang-highlight, ito is yellow and white. Pinag-mix ko sila. Piniremix ko before. 50% yellow and 50% white. Kaya naging ganyan, medyo ka-light siya. At hindi ko na pinakita yung premix ko kasi colors lang naman to mula sa tube. And usually, mga 3 to 5 colors yung ginagawa ko sa hair. Pero ngayon is 4 kasi ang gagawin natin is blonde. Pero depende pa rin sa inyo kung anong gusto nyong color ng hair. Gagamitin ko tong Van Gogh brushes by Talents. Ang size is 0 at ito is 000. Tapos na ako sa background, sa skin niya, sa body niya, sa face niya. At pinakahuli ko, usually ginagawa yung hair. And usually, hinuhuli ko tong hair kasi I think for me, yung hair is depende sa lahat, sa whole piece talaga ng painting. Sometimes naman meron akong particular color for the hair, but sometimes depende talaga sa whole piece na ginawa ko. And then, lagyan natin ng onting linseed oil. Itong spot na to, itong hair na to, kasi natuyo na yung linseed oil para medyo madulas kapag mag-a-apply tayo ng paint. A touch of linseed oil lang. Huwag masyadong oily kasi masyadong magiging thin yung paint after. You can skip this part naman. Optional lang naman to kasi preferred ko yung madulas kapag nag-a-apply ako ng oil paint sa canvas. And then punasan natin ng tissue para hindi masyadong ganoong ka-oily. Para tama-tama lang, sakto lang. And then padampi-dampi lang yung pag-ano ko sa canvas. At kung mapapansin nyo, meron na akong sketch na ginawa. Ito yung magiging guidelines natin kung papaano yung direction ng hair. So, ayan yung path ng hair natin. And then, maglo-load ako ng burnt sienna. Tapos, susundan natin yung line, yung drawing na ginawa natin before. So, loosely lang kasi matatakpan din naman yan eventually. And usually sa hair, nag-i-start ako sa mga dark values ng hair niya. Like yung sa shadow, pagkatapos na yung highlight sa huli ko na siya ginagawa. And then sa hair, huwag niyo isipin na by strands yung gagawin yung hibla-hibla ng buhok. Isipin niyo by part niyo siyang gawin. Like ito, pinart ko siya dito. Ito yung magiging waves niya. So, ayan yung unahin natin gagawin mamaya. Kasi napaka-overwhelming kapag iisipin mo siya ng by strand mo siya gagawin na hibla-hiblang ganun. And also, medyo tuyo na yung background ko. Kagabi ko pa kasi ginawa yan. At ang gagawin nating hair is medyo wavy hair. Maglo-load ako ng burnt umber. Ito is new brush, yung 0 size ng Van Gogh. Tapos, unahin natin yung shadow. So, dito tayo magsisimula kasi usually dito yung shadow. Ito yung source ng light natin. Nandito sa taas. Tapos, pababa. So, itong part na to is more darker tones. Tapos ito magiging lighter na rin yan. So, load lang tayo ng burnt umber para sa shadow na part na to. So, loosely lang. Tapos, yung stroke ng brush is depends on the part of the hair. So, sundin nyo lang yung hair na yan. Siguro, pag ganito yung stroke ng brush, paganto nyo rin para masusundan natin yung guidelines natin. So, dito sa below the ear is shadow yan. So, darker tones. And then, dito is darker din. Gamit pa rin ang burnt umber. Sa medyo sa face is medyo gawa tayo ng hair strand. So, mga maliliit na stroke ng hair. So, lagyan natin siya ng patilya. Patilya ba? Nanganin basta dito sa ear na to, sa ear part. Para may ano siya dito. And then, pag ganito na yung pag-stroke ko, yung paghagod ko ng brush kasi pag ganito na yung way ng hair natin. So, dito muna ako Burnt umber lang yung dinaload ko Hindi muna ako nagpapalit ng color. Mamaya na ako mag-change ng color. Unahin muna natin itong mga dark. And comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong tutorial na gawin ko. I really don't have an idea right now kung ano ba yung in-next ko. Ay, meron pala. Yung ano pala, galaxy using oil paint. Ewan ko kung magagawa ako ng tama yun. Hindi ba ako nag-start So, ito muna. So, mga darker color na dito. Yan. Hindi pa siya mukhang bland yung hair niya kasi hindi pa tayo gumagawa ng mga color yellow. So, itong part muna yung gawin natin. Dito is medyo dark value. So, gagamit ako ng burnt sienna and hindi ko medyo pinunasan yung brush.
hinayaan ko lang siya para medyo dark pa rin siya. Tapos, itong yellow ochre, strand tayo dyan ng pa-hair. And then, dito sa part na to is gagawin natin siyang darker para magkaroon siya ng value at depth. And then, gamit ako ng highlight na mix ng yellow and white. So, dito tayo. Yan. Load ako ng burnt sienna para maging darker. Tapos, itong part na to is, ito naman yung gagawin natin. So, yun, yung ginagawa ko is by part ko nga siya ginagawa. So, depende talaga sa'yo. Pwede mong gawin na burnt umber muna, gawin mo lahat ng color value sa burnt umber, and then sa burnt sienna ka naman, burnt sienna, tapos tsaka ka magpapalit. So, depende sa trip mo. Ang ginagawa ko is part by part ko nga talaga siya ginagawa. So, pagkatapos ng burnt sienna is mag-load ako ng yellow ochre. So, sa gitna ko siya nilalagay. Tapos, mag-load ako ng highlight natin. Dito ko sa gitna ilalagay. Tapos, working on the outer. And then, yung yellow ochre, dito natin siya i-place. Para medyo blending na siya. Dito sa part na to is medyo lighter na siya. And then, sa part na to is gagamit ako ng yellow ochre. Hindi na muna ako gagamit ng burnt umber para itong part na to is medyo light, ito is dark. And always keep in mind yung hair pat para hindi kayo maligaw. Huwag pag ganito, pa-diagonal, pag ganyan. Basta sundan nyo yung line na ginawa nyo before. And then, ito is yung highlight ko. Nilalagay ko siya usually sa gitna. And then, yung pressure ko sa kamay is lighter lang. Huwag masyadong, huwag yung diinaw, huwag yung magigil sa paghagod para medyo mablend lang ng onti yung colors. And then, nagpick ulit ako ng yellow ochre. Lightly lang at saka sundan yung pat ng hair. I cannot stress that enough. Yan. And then, yung sa mga darker color na ginawa natin before, medyo i-blend natin nun sa gagawin natin ngayon. Tapos, ito yung highlight. Yellow ochre, para maging lighter tong value na to. So, itong part naman yung gagawin natin. Yellow ochre yung pinik ko, and then dito sa side na to is medyo dark. Yellow ochre yung pinang-mid-tone ko, parang base tone ko. Nilagyan natin siya ng burnt sienna ng onte para maging dark yung values niya. Tapos, highlight. Tapos, medyo i-blend natin yung mga outer corner para magmukhang belong sa hair niya. Ganun lang. Repeat the routine lang. Load ng brush. Tapos, sundan yung hair strand. Tapos, highlight sa gitna. Tapos, yellow ochre. Tapos, medyo i-blend natin sila. Yan. And then, sa blonde hair, na totally nagagamit ka ng yellow. Kasi kung mapapansin nyo yun sa mga blonde hair, may onting brown, may part na may pagka super light niya, na totally gagamit ng yellow. Pero, syempre, depende pa rin, di ba lang yan? Depende sa preference mo nyo. Pero, usually sa mga napapansin ko is ganun. Hindi totally yellow yung blonde hair. And ginagamit ko is yung yellow ochre, and then mag-highlight ulit tayo ng yellow and white. And hindi na ako gumagamit ng burnt umber dito. Burnt sienna, yellow ochre, at yung minix nating yellow and white yung ginagamit ko para maging lighter lang siya. Almost done na yung hair natin. Syempre, yung hair is not perfect. Syempre, may tikwas-tikwas yun, di ba? Nanya. So, gagamit tayo ng pinaka-smallest brush. Ito pa rin Van Gogh na 000 size. Tapos, itong pinaka-lightest. Tapos, ipipaint lang natin dito yung tikwas-tikwas niya. Gently lang yung pag-apply. Tapos, medyo i-wavy-wavy nyo rin. Huwag straight kasi, ay my God lang ya. Wait lang. Ano natin yan? I really like to use oil paint kasi napaka-forgivable niya. And kapag nagkamali ka, you can always put some color lang tapos i-blend mo lang yun, okay na. Basta napaka-forgivable niya at super matagal matuyo. Kasi medyo mabagal ako. Yan. Pero, try ko pa rin yung acrylic. Kasi mas mura yung acrylic eh. Pero yung consistency ng acrylic and oil, parang halos the same din. Ang nagkakaiba nga lang yun sa pagtagal ng matuyo. And also, there's a medium na hinahalo din sa oil paint kung gusto mo siya mas mabilis matuyo. Ayan. Tapos, medyo lagyan natin ito ng color pa. Lagyan natin tong yellow ochre para hindi masyadong flat lang na color. Tapos, i-blend natin sila sa root niya. Tapos, dito din is maglalagay tayo ng mga tikwas-tikwas na hair.
Lagyan lang tayo ng mga small amount. Yung hindi natin susundin yung hair pata. Basta parang opposite lang yung ginawa ko. Tapos blend natin yung dulo niya dyan. Gamit tayo ng yellow ochre. I-cross over natin dito sa ginawa nating tikwas before. Ano ba English yung tikwas? Wait lang nga. Tikwas. Wait lang, babalik ako sa search ko yung tikwas. Ang na-search ko sa Filipino dictionary is tilted in. English ng tikwas. I'm not really sure, pero okay naman. Tilted in. I really don't know. Langya. So, gawa pa tayo ng mga tilted in natin. Dito sa part na to, gusto ko maraming tikwas kasi nga wavy hair siya, diba? Gamit tayo ng light color para umangat siya dun sa ginawa nating color before. Dito tayo magtitikwas. Magti-tilted in. Yung hair is naka-tilted in. Yeah. Gently lang. Para, kasi kapag pinanggigilan mo yung brush, magiging flat to eh. Wait lang. For example, dito kunyari yan. Itong kamay ko. Tapos, kapag pinanggigilan mo yan, gaganyan yung brush. So, magiging ganyan yung pag-apply niya. Kaya dapat, gently lang, yung para sa pinaka-tip. Yung pinaka-tip na itong brush na to. Yung, ayun lang yung mag-apply sa brush. Tapos, yung paint lang yung mapupunta sa canvas. Super gently. Wait lang. Ayoko nagsalita. Medyo fine to eh. Nagagalaw eh. Wait lang. Serious lang ako. Much better. Tapos, i-blend natin yung pinaka-dulo niya. Yan na yung hair na nagawa natin. At kung mapapansin nyo, mas manipis dito sa dulo at mas makapal naman dito sa pinaka-roots niya. Kasi kung mapapansin nyo yung buhok nyo, mas makapal dun sa pinaka-roots at numinipis pababa. Kasi yung buhok natin is hindi pantay-pantay. May maliit, tapos may tumitikwas, kaya ganyan. And also, kung mapapansin nyo dito is darker valley yung ginawa ko dito. More on burnt umber at burnt sienna. Kasi ito yung may shadow ng leeg. Tapos, lighter na dito sa mga bandang part ng baba at dito. Also, hindi naman to realistic na hair. Ito lang yung way ko kung paano ko ginagawa yung hair. And this is just my humble opinion and suggestions. Support me by liking this video, subscribe to my YouTube channel, tapos click mo yung bell beside the subscribe button para ma-notify ka kapag nag-upload ako ng new video. At share mo na rin to, lalo na sa mga friends mong alam makaka-relate dito. At sa Facebook, Genelyn Sandaga, at sa Twitter, Genelyn Sandaga as well, at sa Instagram, Genelyn_Sandaga. So yun lang. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye!